ayoko siyang yung manalo kasi para sana ang binili ko na lang is masakit siya kasi hindi ko siya fantasy. Asian mother, she fought as she conquers. Leia, la 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 la, Leia, la 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 la. She's queer, she's killer, she's a queen and she's a winner. Leia, la 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 la, Leia, la 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 la. Hello guys, so ayan, I'm done. So this is my final look. What can you say? It is so hard. This is the hardest makeup I've ever done in my life talaga. Kasi the way the eyes, you know, grabe, the kilay, it's so hard. This is the most talagang sobrang tagal lang prep for the makeup and everything. It's just really, really, really hard. And isipin mo, everyday nila ginagawa to ng mga drag artists. Tapos meron pa sila isusuot na magtatak pa sila, yung outfit pa nila, ilang stockings pa yung susuotin nila. So, alam mo yan, grabe ang effort ng mga drag artist talaga. Sobrang hirap. Tapos, magpa-perform lang sila ng ilang minuto lang sa sa stage. Tapos na, 'di ba? Mas matagal pa yung pag-prep nila sa pag-perform. So, grabe. Dapat talagang ang respect talaga sa mga drag artists is talagang super, as in, kasi hindi madali talaga yung work nila, as in. And I cannot imagine myself doing this. Like, oh my God. Pero, huwag tayo magsalita ng tapos kasi malay nyo, di ba? You never know. Maybe in season 4 or season 5 na makita nyo na ako sa TV. Pero, ayan nga, it's so hard. This is like, deep. Marami pa akong kailangang matutunan pagdating sa drag makeup kasi ang hirap talaga, as in, sobrang hirap. So, punta naman tayo sa mga makeup na ginamit natin, syempre, for Get Ready With Me. So, meron tayong hindi nagamit yung brush. Siguro sa future ko na lang siya ito-try. Kasi nagbago na rin sila naman ng brush. So, wala na rin naman to. But, I love this brush kasi, ang cute kasi may kasama siyang lalagyan. Diba? Parang, laruan. Pero, paano to buksan? How do we open this? Oh my God. It's like, the packaging is so shala. But, ito kasi, siya, flat brush. So, maganda siya pang, siguro pag may foundation na tayo. From Get Ready With Me, siguro. Try na rin natin tong brush na to. So, ayan, hindi ko siya nagamit. So, let's first go to the first one. Siyempre, eto hindi ko pa naman ma-review kung ano niya. Maganda ba siya sa skin? Siyempre, SPF, sunscreen. Lahat naman ng sunscreen is maganda. So, I think okay naman to. Tsaka SPF 50 PA+++. So, UVA, UVB. So, pack na pack tong sunscreen nila. Maganda talaga to. As primer, hindi ko pa mas sure kasi hindi ko pa nga isang beses ko pala siya na-try. But, yeah. Tingnan natin. Okay, for this one, literally, no difference kapag nasa mukha mo na siya. Walang difference talaga. Ang only difference is when you apply it, ito, mas thick yung formula. Kasi mas madami siyang pwedeng mo i-apply. Ito naman, mas thin yung formula. Baliktad pala ako, mas thin, mas manipis to. Kasi pag nilagay mo siya, konti lang yung pwedeng maabot nung Ito, pag nilagay mo, ang kapal. Tapos, pwede mo siya i-spread out. So, yun lang yung difference. So, pag nasa mukha mo na siya, wala naman difference. Ipakita natin kung anong magiging itsura kapag nilagay natin siya with foundation. So, ito yung foundation. Yan. Ganyan yung kulay niya, ha. Shade ko siya. Match shade. So, ilagay natin tong foundation na white. The snow. Yan. So, ilalagay ko siya dito. And, ihahalo natin siya. And,
shade will be different. It will be lighter na. Lighter na sa akin. Ano? Mas nag-light na siya kanina. Hindi makita. Pero ngayon, mas light na siya. So, yan ang nagagawa ng white foundation or itong snow. Yun ang nagagawa niya. Same with the concealer. Ganun din naman siya. Parehas lang. So, or kung meron naman kayong kunwari, ibang color na gusto nyong palitan, tapos gusto nyo i-lighten, this is the foundation that you're looking for. And nakakatawa si Get Ready With Me kasi they are not afraid to talagang mag-release ng iba-ibang color like white, black. Meron na ba ang black? May black ba ang Get Ready With Me? I'm not sure. Pero, yeah, ang galing nila. Very brave sila pagdating sa mga colors. And, excited ako dun sa, sa palette, dun sa eyeshadow. Kasi, ang gaganda ng colors. And yung blush, yung bouncy blush, gusto ko talaga yun matry. So, yeah. Nice din to. Yun nga lang, sana kung alam ko lang na parehas pala sila ng parang purpose or ng consistency or ng result, sana ito na lang maliit yung binili ko. Para sana ang binili ko na lang is talagang foundation na ni Get Ready With Me at hindi na tong white. So, ayun. Bakit nga ba naisip ko pa na white? Parehas nga naman to. Anyway, so yun. Parehas lang sila. Mas maliit lang to and mas malaki to. The eyeliner, bet ko parehas. Ayun lang, mabilis maputol tong isa. Hindi ko alam si pencil. Kasi, tsaka hindi ko siya malagay sa mata ko kasi medyo siya, masakit siya kasi pa-square. Pa-square yung niya, yung tinta niya. Ito ang mas ginamit ko para yung mga gantong tinta is for kilay. Maganda siya for kilay. Pwede naman, pero brown sana. Ito, mas gamit ko yung malambot. This one. Yung talagang pencil na... Hindi to pencil Parang gel type siya. Oo, gel type siya. So, yun. Mas gusto ko yung gel type. Ito naman, oh my god, sobrang ganda, sobrang nipis. Yun lang, packaging lang talaga ang hindi ko bet. Kasi parang ang hirap pag kukuhain ko. Kailangan ko pang i-compare yung dalawa na sino mas matangkad. Yung mas matangkad si eyeliner, liquid liner. So, yan lang. Sa packaging lang medyo sana iniba nila. Eye primer naman. The eye primer is very nice din naman siya. Yun nga lang, hindi ko pa masabi ngayon kasi naka-falsies ako. So, maybe sa future, itatry ko i-review na siya lang. And, titignan ko kung ano pinagkaiba na meron at sa wala. So, yan. Siguro sa future, malalaman natin kung okay ba to. I think that's all for my Get Ready With Me. As usual, pasabog. Pasabog sa Get Ready With Me. I can't wait to try the face card collection kasi ang ganda talaga. Talaga naiingit ako. Kahit marami na akong eyeshadow pero collector talaga ako ng eyeshadow. And yung packaging niya ang ganda, yung may salamin. And yung blush din gusto ko matry. So, I really love Get Ready With Me. It's just that yung eyeshadow talaga na unang nilang ni-release, hindi ko talaga bet, kaya hindi ako bumili nun. And buti binago nila na ngayon mas maganda, na magnetize na siya, pwede mo siyang baguhin kung anong gusto mong color or i-curate kung ano yung gusto mong magkakasama, pwedeng blush, pwedeng eyeshadow. So, nakakatuwa, sobrang innovative. Although may ganun nauna na si Easy na ganun, na palette na magnetic palette na pwede mong pagsama-samahin. But, wala nga lang salamin si Easy. But, yun lang. Tsaka, sana, yun na lang, aribihin na lang natin siya sa future. Congratulations, Maxi! Ikaw ang Season 3 big winner ng Drag Race Philippines. I was really, parang may feeling na ako na si Maxi yung mananalo. Pero parang ayoko siyang yung manalo. Kasi parang,
Ayoko yung manalo yung parang alam ko. So, parang sabi ko, siguro maybe Tito Baby. Kasi medyo ano na yung age niya. Parang give chance naman to the, yung alam mo yung mas mataas or mas senior. Senior, ano, senior. Pero kasi si Maxi, matagal na siyang nagja-drag. Kaya parang, okay, give na natin. Kasi parang tagal naman na siyang nagja-drag and mas sumasali sa mga competition. So, give na natin. Pero nakakatawa rin naman yung lahat ng top 4 talaga. I just wish na sana nakasama si Popstar Bench and si John Fidel Yaga sa maybe top 6, ganyan. Kasi pet ko sila eh. So, lang. Alam niyo, hindi ko alam yung Drag Race. Nalaman ko lang siya nung panahon ni Marina. Kasala siya sa All-Stars Global UK versus the World. Doon ko siya napanood. Sa TikTok ko nga na siya napapanood actually. And, syempre, ni-root ko siya na sana siya yung manalo. Syempre, Filipino yun eh. So, parang representative natin. And then, yun, after nun, saka ko lang pinanood, binge watch yung Season 1, Season 2, Season 3. So, yun, mas nauna kong matapos si Season 3. Syempre, siya kasi yung current na nag-e-air. And then, Season 1, and then Season 2. So, ngayon, wala na. So, hindi ko naman pinapanood yung ibang drag race, like yung sa ibang bansa. Kasi, parang hindi ko bet yung mga, yung mga environment or yung kanilang culture. Kasi iba naman sa culture natin. And natutuwa ako kasi hindi lang naman siya about competition. Ang dami ko natututunan about LGBTQ, about trans. So, ayun, parang in a way na parang community rin siya na pang television. But, hindi nga lang siya for free TV. So, sana soon. Kasi ang dami talagang pwedeng matutunan dito. Lalo na sa mga LGBTQ na bata pa na wala namang hindi pa nila alam. Hindi ko nga alam to eh. Hindi ko nga alam yung drag race. Hindi ko nga alam yung drag. Ang alam ko lang about drag is talagang bongga yung nila, yung outfit. At saka para silang gay na gay. Alam mo yun? Para silang super maharot, like that. So, parang, yun yung naiisip ko about drag. And hindi ko naman alam na iba-iba pala yun na performer, ganyan. Na magaling mag-makeup, na nananahi din, na magaling maggawa ng damit, ganyan. Hindi ko yun alam. Simula lang na napanood ko yung Drag Race. So, sobrang late na. Sorry naman. But it's better to be late than never, diba? So, yeah. Ayun. Siguro kung alam ko yung Drag Race 10 years ago, siguro naging na ako, drag artist na ako. Pero, yeah, maybe it's really not meant for me. Maybe hanggang makeup lang talaga ako. And, but performing talaga, oh my God. Performing is talaga number 1 sa akin. And, siguro hindi lang siguro yung pang drag world. Or, kasi parang pag drag, kasi parang sa bar sila nagper-perform. And, parang hindi ako mabar na tao. Never ako nagpunta sa bar. Isang beses lang ako nakapag-bar nito lang year. Kasama ko yung ka-work ko. And sobrang boring kasi alam mo yung mga bagets yung nandun sa loob eh. Siyempre, hindi ko na generation yung mga panahon nila. Eh kami, magkaka-age kami. Pero yung pinuntahan namin, parang pang bagets na bar. Tapos, hindi sila nagsasayaw. Boring. Parang, hala, nagiinuman lang na nakaupo lang sila doon. Ewan ko kung ano inaantay nila pag simula yung sayaw-sayaw. So, oh my God, doon yun sa may Lasal, Cavite. Yung, doon, yung area doon. Pero, it's so boring. Walang party-party, ganun. So, yun. Siguro, dahil umuwi na rin ako na maaga kasi, hindi ako pwede umuwi ng late kasi mahirap akong sasakyan. Hindi naman ako pwede umuwi ng sobrang late kasi hindi ako nakatira sa bahay ko, malayo ako nakatira. So, ayun. So, hindi ko talaga environment siguro, maybe talaga yung parang bar and pero kung party-party yun, sayaw-sayaw, okay lang. Pero yung mga inuman, gano'n, yung, alam mo na, sa bar, parang I cannot. Pero kung party-party lang talaga yung sayawan and everything, I can. Pero kung yung bar like sa performers like
drag artist kasi parang may inuman dun, ganyan. So, parang hindi ko siya world, hindi ko siya fantasy, ganun. Ang fantasy ko lang talaga mag-perform and everything. Pero yung sa bar, parang hindi. So, ewan ko, but we'll never know, diba? Maybe in the future, diba? Hindi natin masabi ngayon. So, wala, yan lang. I'm just sharing my thoughts. So, yan, very nice talaga ang Drag Race. Very informative. And ang dami ko talaga natutunan, as in, sabi ko parang, oh my God, I'm not alone. Parang, hindi ako nag-iisa na yung mga problems nila is may mas malala pa pala, 'di ba? May mas grabe pa pang MMK ng mga problema talagang dinadanas ng LGBTQ. So walang problema ko. So yeah, very nice tong Drag Race Philippines. Drag Race na mismong show. So I can't wait for season 4 and wala naman akong kilalang mga drag artists. Lalo na dito sa amin, sa lugar namin, parang wala ngang performer dito. Baka ako pala. Oh my God, maybe I will be the first one. But I don't know. So, yeah. That's all. I really thought the kilay won't make it. Kasi parang ang panga talaga nung kilay ko. Nung yung white. So, hindi ko talaga siya natakluban. Pero pag tingin ko naman, parang hindi naman pala halata. Kasi parang natakluban naman siya ng mga white and everything. Matataklo ba naman pala siya? Kala ko kasi kailangan walang-wala dapat makita. So, parang nag-work naman siya. So, hindi nga lang perfect. May kailangan pang linisin and everything. Pero kasi sila araw-araw nila ginagawa to yung makeup. So, parang normal na sa kanila yung mga drag makeup. And since it's my first time to do talagang drag. Hindi pa nga full drag to kasi hindi ako naka-wig. Kung naka-wig pa ako, so yun, kailangan ko rin matutunan yung mag-install ng wig kasi wala pa akong wig na lace. Maybe I really need to buy one para matry ko ma-experience ko. 'Di ba? Maglagay ng wig para ma-vlog din natin. So, yun lang. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Also, follow me on all my socials. See you guys again on my next video. Bye! Merry Christmas!